Sagutin din natin, ano ba yung right posture? Ano ba yung proper posture? Oo, what is the proper posture? Siguro, puntahan natin, Coach Sargi, can you explain that about the Siguro. anatomical? Paano natin may improve uli yung, maibalik uli yung tamang posture? Kasi nga, sabi ko nga, di ba, Coach? Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach Sargi. Okay, another episode, ha? Kwentuhan Kalasugan. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Coach Louie? Usapan natin ngayon, mga kababayan, ay ang posture. Posture, di ba? Napakagandang topic, Coach Louie. Ito yung topic na talagang hindi aware yung mga tao na napaka-importante, di ba? Napaka-importante dahil lahat tayo nowadays, di ba, are parang victims of bad posture. Bad posture. Kahit ako, once in my life before, bago ako naging trainer, very bad yung posture ko. Ngayon, nakikita mo na ngayon, ang bata pa lang, bad posture. O anak ko, naiinis ako pag nakikita ko nakaslouch sa couch na gano'n, tapos nagta-tablet. Sabi, likod mo, talagang nakaganon na, naka-curl up na, Coach Louie, di ba? Let us be aware of that, ha? Ang dami pong mga sakit na nakukuha or sakit, pain and injuries sa bad posture. So, hindi lamang sa mga kabataan, Coach Sargi, sa mga nagtatrabaho sa opisina, exactly. pati sa bahay, yung mga nanay, tatay, gawa ng telepono. Technique, di ba? Technique posture. So, ito yung very interesting topic kasi, di ba? Problema ng lahat, halos, dahil sa modernization. General population. Okay, huwag natin patagalin, Coach Louie. Alright. Okay, pag-usapan na natin ito. Simulan na natin. Mga kababayan. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Alright. Anyway, so, Coach Louie, posture. Ano bang, para sa'yo, ano bang effect? Ano bang effects? Ano ba ang nag-cause ng bad posture natin? Bad posture, yung habit natin. That's habitual one posture. of the main Bad reason. habitual posture. Kasi we are all subjected to gravity. Paulit-ulit ko sinasabi yan, di ba? We are all subjected to gravity. So gravity is pulling us downwards, di ba? So since we are inactive most of the time nowadays, di ba? Yung padali ng trabaho, especially yung mga modernization ng trabaho natin, like from physical activity, now, na-invento na yung mga office works, di ba? Yung mga ganyang klaseng trabaho. So yung, di ba, activity, bumaba na. So we are always engaged in a constant position, ganito. Hinihila na tayo ng gravity, di ba? So, yun. Pag matagal ka sa ganung position, talagang yung mga muscles mo, mag-give in na lang. Oo. Di ba? Hindi. Magiging dormant na siya. Oo. Baga, okay lang. Pabayaan na natin yan. Total, relax naman siya. Di ba? So, we really need to strengthen our postural muscles. Para sa akin, yung pinaka-cost ng bad posture, yung we are subjected to gravity, we are subjected to comfort, too much comfort, yung modernization, yung less physical activity. Yeah. Siguro, Coach Sargi, sagutin din natin, ano ba yung right posture? Ano ba yung proper posture? Oo, what is the proper posture? Siguro, puntahan natin, Coach Sargi, can you explain that about the anatomical position? Anatomically, di ba, yung tuck yung chin, ganyan, tapos yung talagang stand tall, ang tawag nila stand tall eh. Huwag mo yung, patangkarin mo yung sarili mo, i-stretch mo, di ba? So, yan. Pero, tuck yung chin, di ba? Tapos yung lagi natin sinasabi na depress and retract shoulders, yung laging contracted to yan, as chest out as possible. Tapos ganoon lang. Tapos hindi ka, lagi kang athletic, tawag dito, athletic ready. Hindi yung hyperextended yung tuhod. May naka-give in ka lang sa di ba? Athletic ready, slightly bent knees, di ba? Chest out. Okay, tapos hindi rin hyper-lordotic, ganoon. So yan, in between yung tawag yung diniscuss natin neutral position. Yan yung neutral spine, di ba? Neutral spine. So in between ng anterior and posterior pelvic tilt. Tapos athletic ready, slightly bent knees, chest out, depress retract shoulders, tuck chin, stand tall, di ba? Stand as upright as possible. Ganun. Para sa akin, ito yung pinaka-perfect posture. Yes. Sabi nga nila, tumayo ka lang doon sa pader, Coach Louie. Yes, that's diba? a good... Tapos idikit mo lahat yan sa pader, yung shoulder, tuck your chin, dikit mo yung ulo mo dyan. Tapos yan, memorize mo yung form mo yan, umalis ka dyan sa pader, okay na, yan yung pinaka-posture mo. Yes, that's true. Diba? Yan yung pinaka-perfect for posture diba? Tumayo ka sa pader, dikit mo lahat yan sa pader, diba? Tapos itak mo yung chin mo, yun na yun. Good posture, diba? Kaso ang hirap i-maintain, diba? Yan, ang pinaka-challenge ngayon na i-discuss natin, Coach Sargi, paano natin may improve uli maibalik uli yung tamang posture. Kasi nga, sabi ko nga, diba, Coach Louie, ang nag-cause dyan is yung less na yung physical activity natin nowadays. So, yun yung pinaka naging cause ng bad posture dahil yung mga postural muscles natin humina sa kakaupo. Convenience. Convenience ng buhay, sa bad habitual posture sa computer, sa technology, di ba?
So, humina ng humina. So, ang solution is yung opposite. Palakasin mo yun. Same. Di ba? That's how important weight training is, Coach Louie, di ba? So, just strengthen your pulling muscles, your postural, yung anti-gravity muscles na And tinatawag. strengthening. Oo, strengthening. Yun ang solusyon, di ba? Mag-exercise ka, ibalik mo yung physical activity mo. That's true. Walang Diba? shortcut doon. Walang shortcut. Kasi, kumbaga, lahat tayo is subjected to ganitong different types, yung mismong pagbubuhat ng mga backpack, di ba? That's true. Nakaka-cause ng bad posture din yan. Yung technology nakaka-cause ng bad posture. Yung technology sa computer, yung laging, yung trabaho na ganyan. Fortunately, yung trabaho natin lagi nakatayo, Coach Louie, di ba? Kaya that's why na-maintain natin yung magandang posture, di ba? So yun, para sa akin is just to improve strength and endurance of your postural muscle. That's the solution. Okay? Improve the strength and endurance index of your postural muscles. At ang bakit namin itong dinidiscuss, na-explain din natin sa ating mga kabayan, Coach RG. Ano ba yung mga pain and injuries na posibleng mangyari sa'yo kapag bad posture ka? Diba? Ganda. Ganda nga yan, Coach Louie. So ano ba yung mga consequences, di ba? Ng bad posture? Consequences ng bad posture. Simulan natin sa taas, neck. Neck. O, yung technique na alay ka na gano'n, di ba? Later on, pagtatayo ka na, dito ka na tumatayo sa may cervical spine. Nagkakos ng mga impingement, di ba? Cervical spondylosis. Ang daming mga impingement ng mga nerves dito sa cervical spine. Nagkakos ng mga pins and needles or pain, yung mga talagang nerve pain, masasakit yan, di ba? Or weakness, yung mga worst scenario, weakness ng mga kamay dahil yung motor nerve naman yung nai-impinge sa neck, di ba? So, lagi ka kasi nakaganon. Ngayon, yung mga iba, na-stuck na sa ganitong position, pagka i-upright nila yan, yung ulo nila, naiwan yung shoulder. Naiwan yung balikat, yung upper trunk naiwan, ito, gagano'n mo, ang dami ng impingement dyan. Hypotic na kayo. So, Hyposis. cervical spondylosis, isa sa pinaka-worst scenario sa neck. Cervical spondylosis. Ano pa ba, di ba? Frozen shoulder. Yan. Grabe, yan Perfect talaga. example, Ano yan, ang daming may frozen shoulder ngayon. Very common to sa mga babae, middle-aged babae. Frozen shoulder, hirap, di ba? Hindi sila makapag-overhead activities na lang. Ganun na lang. Hindi mo na mataas to eh. Kasi nga, ang tagal mo rin internally rotated yung balikat mo, ganun ka na. Lahat ng activity mo, hanggang ganun na lang, di ba? Hanggang dito na lang. Paano umangat ka, di ba? Hindi mo na ma-open up to eh, di ba? Ano pa ba? Worst scenario, Coach Louie. Shoulder. Apektado rin. Impingement. Tama. Kasi nga dahil internally rotated nga to. Konting galaw. Sakit. Pag nag-overhead ka, uy, may naiipit na dyan. Ang liit na lang ng space dito, yung sa acromial space, kapag nag-overhead activities ka. Impingement sa shoulder. So, ano pa ba? Pababayan, Coach RG, hanggang yung lower back, mid-back. Ayun na. Slip disc. Slip disc. Or, yun, radiculopathy rin, yung impingement ng mga spinal roots dito sa lumbar spine, di ba? Ano pa ba? Lower back pain. Low back pain, lahat eh. Lahat diba? na yan. Meron pa nga worst scenario dito sa may thoracic spine naman, di ba? Lagi kang kuba. Yung mga TOS, thoracic outlet syndrome. Di ba? Yan yung mga pinch nerve din dahil kuba ka na. Kuba ka na, pinch nerve din sa thoracic outlet. So, di ka na baka ano yan. Nagkakause din ng mga weaknesses or mga pains and pins and needles, sensory, mga numbness. So bottom line, ang dami. Ang daming worst scenario kapag hindi nyo inayos ang posture nyo. Kapag pinabayaan nyo kayong makuba, nagpabaya kayo sa hunchback position nyo hanggang, hinayaan nyo na si gravity. Hilahin kayo sa lupa eh. Si gravity, hilahin na lang kayo sa lupa. Hinayaan nyo siya. No? So yun, ang daming pwede mangyari kung hindi nyo improve yung posture. Okay, now, Coach RG, paano natin ngayon susolusyonan na ibalik uli ang ating posture? Diba, sabi ko nga, through improving your strength and endurance of your postural muscles. Yes. Magbigay ngayon tayo ng mga exercises for that. Siguro simulan natin doon sa dati nating principles na start tayo with inhibition, tapos bago mag-activation. Kasi inhibition, dahil ganun ka na eh, bad posture ka na eh. Kailangan mo nang i-open up di ba? So start tayo with stretches, Coach Louie. Okay. Siguro yung foam rolling exercise na ginawa natin before. Kasi we are all coming from bago tayo mag-exercise, di ba? Lying down position o kaya seated position, so sobrang sikip na niyan eh. Mag-stretch muna. Open up. Yeah. Mag-open up muna, especially ito, yung ating thoracic spine. Diba? Thoracic spine is yung in-between cervical at lumbar spine. Ito yung very subjected to so tightness eh. Kung ito, nagiging mobile yung lumbar spine dahil sa immobile hips at saka dahil sa immobile thoracic spine. So ito, very immobile yung thoracic spine, kaya ako sinisimulan ko sa stretch.
higa lang ako sa foam roller, tapos stretch, yung Siguro kabaliktaran. kung walang foam roller, pwede na yung unan. Kung sa bahay lang, Coach RG, no? Pwede, kasi mag-extend ka lang ng ganun, di ba? Or, ano pa ba, kahit mag-hang ka lang. Hang, yes. Hang ka lang, Actually, pwede na. ginagawa ko yan. Hang, pag may shoulder ko, may tightness. Hang, Kasi kabaliktaran naman ng upo, di ba? Mag-extend naman tayo. extension. Kumbaga, kabaliktaran naman ng flexion. Lagi na lang tayo naka-flex eh. Mag-extend naman tayo. Extend, di ba? Yun, stretch ka sa ganun. So ano ba yung mga movements sa thoracic spine na limited? Yun, extension, tsaka rotation. Kaya ako pinapagawa ko yung open book, Coach Louie. Yes. Open book stretch. Okay, Demonstrate, Coach Louie. Yan, open book stretch. Ha? So, pwede kayo maglagay ng unan dito. Yan, unan dyan, para, You can do, yan. Kasi ito, for thoracic spine mobility to, for thoracic spine rotation. Limited din yan, yung range of motion na yan. kung hindi pa kayang abutin, wag pilitin. Oo. Just feel the stretch here. Yan, limited din yung range of motion na yan. Limited na tayo sa extension dahil nga kakayuko, limited pa tayo sa rotation. So siguro, Coach RG, mga ilang reps? 12 to 15 reps yan, 12 each to side. 15 reps. Yan. Open book stretch, ha? Ito po yung tinatawag na open book stretch. So, Next. lagi nga, pag postural, simulan muna sa mga stretches. Bago natin palakasin yung mga muscles ng postural muscle. So, each side, open book. Ayan. So, simulan natin doon sa ulit. Push your higa ka sideways para makita ka. Hindi, higa muna. Simulan ko muna sa trunk extension. Okay. Maglagay po tayo ng foam roller dyan sa likod. Tapos, stretch. Ganun lang, ha? Foam roller. Ganun lang. Yan. Okay, followed by open book stretch. Okay. Yan. So, 12 to 15 reps. So, o kaya kahit na i-time mo na lang din, 30 seconds. Oo. Kasi what's important here is to breathe. Inhale, exhale, para mag-release. Mag-release po yung ating mga kalakalawang sa katawan. So, mapapansin nyo, yung flexibility ko rito, medyo, kasi lagi ako nag-stretch. Pero sa mga nasa opisina, mahirap kong ginagawa ko. Ha? So both sides, ha? Don't forget. Both Both sides. sides. Yes. This side and that. Yan naman, ha? Both sides. So yan. Ganon. Same principle. Start tayo with inhibition. Ano ba yung mga dapat i-inhibit? Yung upper thoracic spine, di ba? Wow. Ngayon, pwede ka rin magano dyan, Coach Louie, maglagay ng mga shoulder mobility exercises like yung ganon. Mobility. Pag ganon naman. Yun. Circles, di ba? Yun, di ba? Mobility. Pwede yan. Ito mga add-ons na to. Para sa balikat naman. Itong tinuturo namin sa inyo ni Coach RG, pang rehab na to. Ha? Oo. Kasi nga, that's the only way to improve your posture. So, each side yan. Next, Coach RG. Coach Louie, next, ano pa ba yung mga inhibition natin pwede sa open book, upper trunk extension, so for posture, siguro, Pwede rin yeah, to. activations na yan. Coach Louie, Activation, diba? okay. Or yan, pwede pa rin pala gawin yan sa floor. Yan, pwede natin gawin sa floor yan. Yan, ganyan. Ano ba pwede natin tawag dyan? Basta, Shoulder press. shoulder press, ha? Na, yan, yung kailangan, the whole time nakadikit sa floor, ha? Pwede mong gawin sa wall to, eh. Wall. Pag gano'n naman, wall. Basta nakadikit ka sa wall, keep this, keep your shoulders and elbows attached to the wall, and then up and down. And down, okay? So, part of inhibition pa rin to. Part of inhibition. So, what else, ha? Ngayon, punta naman tayo sa mga strengthening, activation, posture. Paano natin ma-strengthen yung, postural muscles natin, di ba? Ano ba ang ako kasi, di ba, yung mga Superman, di ba, okay sana yun, di ba? Kaso, hindi lahat kaya yun, eh. Siguro, simulan muna natin sa, lang, yung mga, di ba, yung mga beginners talaga na sobrang bad yung posture. Kahit na, lang, bird dog position, kahit na ganun lang, eh. Di ba? Shoulder flexion lang. Kabila. Or pwede, bird dog na talaga kung kaya. Bird dog is a very good postural exercise yan. Bird dog. Yung mga iba, hindi kaya, di ba? Kahit kamay lang muna kasi upper trunk lang, eh. So, pwedeng, kung masakit yan, pwede nyo namang i-change the angle kung nahihirapan kayo, kung may masakit. Mga iba, letter Y pa. Iba-ibang angle or letter T. Find the different angle. Letter T, ha? Importante lang yung muscles sa likod mo, ma-exercise mo. What about cat and camel, Coach RG? Ayan pala, part ng inhibition, cat and camel stretches. Ayan. Don't forget to do this, mga at least the same, 12 to 15 reps. Tapos don't forget to breathe when you do this. Ano pa ba? So, Louie. Exercises na. Ayan, pwede yung gano'n, di ba? Bird dog, after bird dog, pwede na tayo mag-Superman or, Superman or kahit tayo mga lang. Ito, very important to sa akin. So, yung thumbs up na exercise, letter T, or yun lang. Tapos yung mga iba, kung kaya, Superman,
Superman. Ito, Medyo, pinagaganon ko yung mga ibang client. Sabi, ginaganon lang yung, yung hips, hindi talaga gumagana. Ganun. so, Superman. workout yan sa lower back. Oo. Here. Tsaka upper back Glutes. din, di ba? Yeah, Ganda upper ng back and glutes. Pero yung mga iba talaga, pinag-ano ko pa, modified, yung ganun, swimming. Malaki, big Yeah. circle. Yan, mga magagandang postural exercises Yes, yan. that's very good. Swimming. Keep your head up. Kasi to improve the endurance of your extensors. Pati ng neck extensors. Ha? Opposite kasi ito ng tech neck. Dito tech neck, nakaganon ka lagi. Ito naman, extend. Extend. Pero, do everything In pain-free. moderation. Oo, pain-free. Kailangan, Pain-free. kapag may pain, okay, stop. Slowly, do it slowly. Lalo pag may pinch na pain, na yung mga pain na pins and needles, stop. Ibig sabihin may pinch na nerve. Hindi ka pa ready sa ganun. Stretch na muna, di ba? Meron pa akong isang magandang stretch, Coach Louie, na for upper trunk, na gusto kong ginagawa. Yung, for example, may bench ka rito, tapos gaganon ka. Okay. Yung upper trunk stretch is so important. It's a very important, for example, meron tayong foam roller. Pwede, hawakan ko lang, Coach Sergey. Okay, ganun. Yeah, hawakan ko lang yung elbow mo. Ito yung kunyari Ito, bench. ito yung bench. Yeah. Lalagay mo lang yung ganun lang, Kahit ganito, nakaganon lang. This is very good. Yeah. It's a very, very important stretch for your upper trunk, for your thoracic spine. Pwede sa bed, sa bench, Sa bed, table. tapos pababa yung ulo, or yan. Tapos ano pa ba? Part of inhibition yan. Ako, kapag may band, Coach Louie, Wow. gusto ko yung band for Resistance posture. band. Yeah. Yan. Yung mga pull aparts. Pull apart. Tapos yung face pulse. Wow, the yes. best. The best, the Different best posture. angles. Okay, external rotation, yung ganun. Na face pulse. Open up the chest. Yan, kung kaya nyo makapunta sa gym. Pero Pwede Coach Sergey, makibag. kahit walang band, yung talagang bad posture, kahit walang band, just do the movement. It's already, good point. it's already a workout. Tama. So yun, do those. Ito yung mga exercises na pwede mong gawin everyday. Diba? Walang overtraining dito. Undertrained. Undertrained. Yes. Undertrained ang mga postural muscles natin. Kung kaya nyo gawin everyday. Ako talaga, pag may mga kliyente ako na bad posture, assignment po to. Gawin mo to everyday. Walang excuses. Yung mga stretches na yan, hindi nakaka-overtrain yan. Very important. Walang overtraining dyan. Tsaka yung hindi lang stretches, yung mga ginawa natin kanina, Superman. Pag na-improve nyo yung endurance dyan, for sure, sigurado ako 100% na constant nakagano na kayo. Ako yung hindi, Coach Louie, isa sa mga benepisyo ko na kakagawa ko ng mga pull-aparts na ganyan. Dati, sakitin yung leg ko. Sakitin. Siguro, activities ko rin. Lagi mabigat yung backpack ko. Backpack ko lagi. Tapos, lakad ka ng lakad. Sakit ng likod ko, sakit ng leg ko. Lagi masakit eh. Tapos, ngayon, everyday, ginagawa ko yung mga pull-apart ngayon, mga bands na ginagawa ko, yung lower trapezius exercise. Band na hinihila ko, yung wire rows. Everyday, makikita mo ako, ba't pare-parehas ang ginagawa mo, sabi sa akin ng mga trainers. Kasi, it made my neck healthy, it made my shoulders healthy, it made my upper trapezius less activated. Diba? Sobrang ganda ng effect sa akin. Ngayon talaga, sobrang healthy na neck ko, wala na sakit-sakit. Yung shoulders ko rin, kita mo naman kung magbuhat ako, kung gaano ko bigat ang mga binubuhat ko, di ba? Perfect, shoulder health, walang impingement. Dahil sa kakaganon ko yan. Mga pull aparts. Mas strong talaga yung mga posterior muscles. Ang daling investment, Coach Louie. Yung ating bands, di ba? Wala ako ng bands para. Okay. Siguro madagdag ko rin, kung nasa opisina kayo, nakaupo kayo sa opisina, just observe this posture. Okay, kung mapapansin nyo, kapag nakaganito kayo, try to look left and right. So, mapapansin nyo, merong stiffness dyan. Pero kapag pinul nyo yan, and feel the difference, yung range of motion immediately improves. Okay. So, papakita ni Coach Sergey yung pull apart. Very effective, very important exercise for posture. Kahit na manipis na band lang. Yan lang, coil nyo lang. Tapos silang high to low to your upper chest. Para talagang yung naka-squeeze sa inyo, hindi lang yan, pati lower class, baba ng konti, Coach. Yung lower, baba. Yan. Yung lower trapezius muscle, contract yan dapat. Lower trapezius, ini-improve nyo yung endurance niya. Ako dati, siguro nakakasandaan ako ng ganito more than. Ganun ako ng ganun. Tapos yung mga very important yan. Shoulder rolls, exercises. Siguro, makikita nila ako yung mga trainer. Paulit-ulit kong ginagawa. Bakit lagi kong ginagawa yan? Kasi it made my posture so good, made my neck so healthy, it made my shoulders so tough. Kahit na nagpa-powerlift ako, perfect pa rin yung condition ng shoulders ko. Because of all these exercises. Coach Louie, pakihawak. So, yung face pulse na sinasabi ko kanina, external rotation, ganito lang hawak ko. Tapos,
Ganon. External rotation to ng shoulders. It's so important. Chest out as possible. So, napakaliit na investment ko, goma lang. Di ba? And they can do Gaganda variation. Some variations, Coach RG. Pwede rin. Ito, pulling exercise. Pulling exercise. Yeah, ang dami mga exercises pwedeng pag gano'n, tapos gano'n. Dami, basta ito yung para sa akin, pinaka-importante. External rotation, yung thumb going backward. External rotation, pag gano'n. Pag gano'n, so healthy for your shoulder, your posture. Kasi, ano ba yung bad posture? Internal rotation. Pag gano'n. That's very important, diba? Ang bad posture natin is internal rotation. Ngayon, para improve mo yung endurance, external rotation, which is yung gano'n. Palabas naman. Palabas. Hindi naman pwedeng opposite. Gano'n, di ba? Mas gusto ko yung gano'n. Yan, okay? So, band. Napaka-simpleng tool for posture, mga kababayan, Kahit na lang. Invest lang kayo sa band, maayos yung posture nyo. So, yun lang ang solusyon. Tapos, later on, mapapansin nyo, kahit na lagi kayong constantly nakahiga kayo, nakaganon kayo, parang constant, na kayo automatic. Ako, hindi ko naman masasabi na lagi akong 100%. Upright Ganun Madalas ako manood ng tablet, nakahiga ako, ganun ako Pero pag nakatayo naman ako, automatic nakaganon naman ako. Dahil, strong yung mga postural muscles mo, di ba? So, there's no way but to improve strength and endurance index of your postural muscles. Kasi constantly hihilain ka niya kapag malakas yan. Saka pag very tight. High endurance yan. Diba? Kahit ako pagka nasa metro station ako, may mabigat ako na backpack. Sumasakit yung leg ko minsan Gaganon lang ako, nawawala Kaya ngayon, nagiging constant na ganito na yung position ng katawan mo. Kasi ito na yung comfortable sa akin. Depressed retraction ko. Ito na. Healthy na yung aking neck, healthy na yung shoulders ko, yung upper back, middle back. So posture is very important. At saka kapag kinorekt yung posture nyo, mapapansin nyo lahat ng pain dyan, pati knee and ankle joints ay may improve, mawawala yung pain. Proper alignment. Diba? So yun. That's it. Bottom line, improve strength, endurance of your postural muscles. Dahil yun lang yung magbabalik sa inyo sa proper posture. Dahil lahat tayo, biktima na po ng comfort, upo, ng computer, ng technology, kahit lahat ng activities na nagli-lead dito sa bad posture. So, we need to improve posture by strengthening them. Maglagay ng activities for your postural muscles. Ito, emphasize ko itong band. Very, very important. Wala kayong band, kahit towel for the meantime, yung shoulder rolls. Pero, for sure, ito, big That's deal sa akin. Yes, Big deal. Marami talagang nagawa sa posture ko sa balikat ko. Hindi naman ako laging perfect before, kahit na noon. Nasabi ko mga 5 years ago, sa powerlifting ako, lagi mas sumasakit yan, big ko, masakit. Pero wala nang in-incorporate ko to. Mas gumanda yung posture ko, mas gumanda perfect yung health ng balikat ng neck ko. It's a very good suggestion dito. So that's it, Coach Louie. Siguro madagdag ko lang, Coach RG, para ma-remind kayo lagi to correct your posture. Kapag naglalakad kayo, nasa opisina kayo, remember the word chicken neck. Chicken neck is like this. Mapapansin nyo, naglalakad kayo, nakita kayo ng marami to, kamihan ng tao, naglalakad, nakaganito, forward, head. So, chicken neck. Remember the word chicken neck. So, pag nakita, chicken neck. So, you correct your posture. Pag may nakita kayong iba, kayo mismo, correct nyo sarili nyo. Kasi malamang ganun din kayo. Kasi hinihila tayo ng gravity forward Yes. Diba? Saka be aware also, since yung channel na namin is to improve health of the next generation. Sa mga bata, mga anak nyo, please, paki-guide naman po yung anak nyo. Huwag nyo silang sanayin na nakatutok lagi sa technology or yung build up yung confidence nila, yung kanilang posture, which is very important. Ayan, di ba nakaka-create din ng confidence yan? Yes, good posture. May nagsabi pa nga sa akin, bad posture is an aging factor daw. Parang makikita mo yung isang tao na masama yung posture, parang nagmumukha siyang matanda dahil sa bad posture. Lalo siyang nagmumukha matanda. So yun, fixed posture. As early as young age. Pag nakitaan nyo yung mga anak nyo, masama yung posture nila. Pagsabihan nyo. At it will improve your confidence, lalo na sa mga kabataan, di ba? By changing your posture. So parang you feel confident pag naka-straight ka, kaysa yung naka-yuko. You have to be proud and loud. Yes. Proud and loud, okay? So yan, di ba? Ang gandang topic ito, ang gandang awareness sa mga tao, mga kababayan natin. Okay, that's it for today, Coach. Alright. Coach, tapusin na natin ang discussion. Let's keep it short. So, yun lang. Pinaka-bottom line is do something about your posture. Dahil lahat na tayo talaga victim na with this
cellphone, computer, and everything. And comfort, too much sitting, prove your posture. So, alam mo tayo kung Chewy, Alright. don't forget to subscribe, Like and share. and comment po your mga questions or mga suggestions. Topic that you want to discuss us. Alright, tayo. Goodbye. Bye for now. Thank you. Bye.